Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC Grade 4, Quarter 4, Aralin 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Nakapagsasabuhay ng pagiging masunurin sa pamamagitan ng panghihikayat sa iba na tumalima sa mga alituntunin sa pamayanan. A. Naiisa-isa ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pamayanan. B. Naipaliliwanag na ang pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan ay mahalagang gampanin para sa ligtas, maayos at mapayapang lipunan. C. Nailalapat ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mga nilalaman. Pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Number 4. Alituntunin o patakaran at bakit ito mahalaga. Number 5. Mga alituntunin sa pamayanan na dapat tuparin ng pamilya. Number 6. Palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Unang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Maikling balik-aral. Tanong. Una, ilarawan ang pagkakaiba at pagkakapareho ng batas at tungkulin. Sagot, pagkakaiba. Ang batas ay mga tuntuning ginawa ng gobyerno na dapat sundin ng lahat, samantalang ang tungkulin ay mga responsibilidad natin bilang mamamayan. Pagkakapareho, pareho silang gabay para sa mabuting asal at kaayusan sa lipunan. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Ang sagot, mahalaga ang pagsunod sa alituntunin upang magkaroon ng kaayusan, kaligtasan at respeto sa isa't isa. Pangatlo, paano nauugnay ang mga alituntunin sa ating mga karapatan at tungkulin? Ang sagot, ang alituntunin ay nagsisiguro na ang ating karapatan ay protektado at tinutupad natin ang ating tungkulin bilang mabuting mamamayan. Punan ang kahon na, ito ang sagot ko ngayon, ng iyong sagot sa mahalagang tanong na, bakit mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan? Isulat ito sa iyong kwaderno. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ibigay ang kahulugan at gumawa ng pangungusap mula sa mga salitang nakalista sa ibaba. Una, alituntunin. Pangalawa, pamayanan. Bigyan natin ng kasagutan. Alituntunin, kahulugan, mga patakaran o gabay na dapat sundin. Pangungusap, ang pagsunod sa alituntunin ng paaralan ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan. Sunod ay pamayanan. Kahulugan, isang grupo ng mga taong naninirahan sa iisang lugar. Pangungusap, ang bawat miyembro ng pamayanan ay may tungkuling panatilihin ang kalinisan. Ikalawang araw. Isip, usap, sulat, ulat. Tanong, ano kaya ang mangyayari kung walang mga alituntunin sa paaralan, sa kalsada,
sa pamilya at sa pamayanan. Una, kumuha ng kapareha at mag-isip ng 3 hanggang 5 sagot sa tanong. Pangalawa, kumuha kayo ng isa pang pares at bumuo ng 4 na grupo upang pag-usapan ang inyong naisip na mga sagot. Pangatlo, isulat ang inyong mga sagot sa Manila paper o papel at iulat ito sa klase. Paaralan, tahanan, kalsada at pamayanan. Ano kaya ang mangyayari kung walang mga alituntunin sa paaralan, kalsada, pamilya at sa pamayanan? Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang 4. Alituntunin o patakaran. Bakit ito mahalaga? Ang mga alituntunin o patakaran ay hango sa ating mga tungkulin na nag-uugat mula sa ating mga karapatan. May mga patakaran tayo dahil tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Ang karapatan na tratuhin ng pantay, ang karapatan na maging ligtas, ang karapatan na marinig, ang karapatan na mag-aral at iba pa. Ang mga alituntunin ay nagsisilbing tagapagpaalala sa ating mga tungkulin na huwag abusuhin o ipagwalang bahala ang ating mga karapatan. Manipis lamang ang pagitan ng ating mga karapatan at tungkulin. Maaaring mas madali para sa atin na angkinin ang ating mga karapatan at kalimutan ang ating mga tungkulin. Kaya't ang mga alituntunin ay mahalagang instrumento na nagsisilbing paalala o babala at matulungan tayo na balansihin ang pag-angkin sa ating mga karapatan at tungkulin. Sa ganitong paraan, lamang tayo mabubuhay ng maayos at payapa sa ating komunidad at makapamuhay ng produktibo at may dignidad bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Pagproseso ng pag-unawa, panuto, kumuha ng kapareha, pag-usapan at ilista ang mga alituntunin sa pamayanan na sinusunod mo at ng iyong pamilya. Ilista ang mga patakaran ng pagsunod sa iyong o na iyong ginagawa. Gabay mo ang halimbawa sa loob ng kahon. Mga alituntunin sa aking pamayanan. Mga alituntunin sa aming bayan tungkol sa wastong pamamahala sa basura. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, hiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura. Pangalawa, itapon ang basura sa tamang tapunan. Pangatlo, gumamit ng reusable na lalagyan upang bawasan ang basura. Pang-apat, makilahok sa clean-up drive sa komunidad. Narito naman ang mga alituntunin sa aming bayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Una, huwag magputol ng puno ng walang pahintulot. Pangalawa, magtanim ng puno at halaman upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Pangatlo, iwasan ang paggamit ng plastik na mahirap matunaw. At pang-apat, huwag magtapon ng basura sa ilog, dagat o iba pang anyong tubig. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang 5, mga alituntunin sa pamayanan na dapat tuparin ng pamilya. Ang mga tuntunin o mga patakaran sa bawat pamayanan ay dapat sundin ng lahat ng pamilyang nakatira rito upang makamit ang kabutihang panlahat. Ang pagsunod sa mga patakaran o alituntunin sa pamayanan ay mabuting gawin na dapat ay palaging isinasabuhay ng mga mamamayang Pilipino.
Kahit ikaw ay bata pa, may magagawa kang paraan upang makapagpahayag na ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino. Ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Layunin nilang mapaunlad at maisaayos ang ating pamayanan. Makakatulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga alituntunin na kanilang ipinatutupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili. Narito ang ilan sa mga alituntunin na dapat nating sinusunod sa ating pamayanan. Huwag putulin ang mga puno. Tumawid sa tamang tawiran. Sumunod sa mga batas trapiko. Panatilihin ang kalinisan sa pamayanan. Lagay ang basura sa tamang lalagyan. Mag-ingat sa pagbaba at pag-akyat sa hagdanan. Tumingin sa kaliwa at sa kanan bago tumawid sa daan. Gamitin ng wasto ang mga pampublikong palikuran. Paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. At makilahok sa mga proyekto o programa ng pamayanan para sa mga kabataan. Kailangan ng isang mamamayan ay sumunod sa mga tuntunin na ipinatutupad ng pamayanan upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Huwag nating baliwalain ang mga tuntuning ito. Dapat tayong makiisa at sumunod sa mga patakaran upang magkaroon ng isang maayos at payapang pamayanan. Ikaw, ano ang ginagawa mo bilang mag-aaral upang masunod ang mga alituntunin? Mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Ito ay para sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Pagproseso ng pag-unawa, ipaliwanag kung ano ang naunawaan mo tungkol sa mga alituntunin sa pamayanan. Buuin lamang ang umpisang pangungusap sa loob ng kahon. Ilista rin ang mga patakaran sa iyong o sa inyong pamayanan na alam mo at ipaliwanag kung bakit mahalaga ito. Mga patakaran sa pamayanan. Alam mo, ang mga patakaran sa pamayanan ay mga tuntuning sinusunod ng lahat upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan, at katahimikan sa lugar. Ito ay mahalaga upang magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat mamamayan. Ang mga patakarang ito ay tumutulong sa pag-unlad ng komunidad at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga tao. Gawain, isulat ang mga patakaran sa pamayanan at bakit ito mahalaga. Mga alituntunin. Una, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Pangalawa, sumunod sa batas trapiko. Pangatlo, igalang ang kapwa at ang kanilang ari-arian. Kaapat, panatilihin ang katahimikan sa komunidad. Ikalima, magbayad ng tamang buwis. Ika-anim, makiisa sa mga gawain ng barangay. At ikapito, iwasan ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit ito mahalaga? Una, upang mapanatili ang kalinisan sa kapaligiran. Pangalawa, upang maiwasan ang aksidente. Pangatlo, upang magkaroon ng respeto at pagkakaisa. Pang-apat, upang magkaroon ng mapayapang pamayanan. Panglima, upang makatulong sa pag-unlad ng bayan. Pang-anim, upang mapanatili ang kaayusan sa barangay. At pang-pito, upang maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan. Ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 6. Palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan.
Ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan, kaunlaran at seguridad ng lahat ng mga kasapi ng lipunan. Narito ang ilang paraan kung paano maisasabuhay ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Una, pagpapakita ng mabuting halimbawa. Bilang isang individual, mahalaga na maging halimbawa ka ng maayos na pag-uugali at pagsunod sa mga alituntunin. Ang iyong mga kilos ay maaaring maging inspirasyon sa iba upang gawin rin ang parehong bagay. Pangalawa, pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad. Sumali sa mga aktibidad ng komunidad na naglalayong magturo at magtaguyod ng mga halaga ng pagsunod sa mga alituntunin. Ito ay maaaring maging isang paraan upang makilala ang mga kapwa na may parehong pananaw at layunin. Pangatlo, pakikipagtulungan sa mga otoridad. Maging handa na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamayanan tulad ng mga lokal na opisyal at pulisya. Ang pagbibigay ng impormasyon at pagtulong sa mga pagpapatupad ng mga batas at regulasyon ay nagpapakita ng iyong paggalang at pakikiisa sa buong pamayanan. Ika-4 ay edukasyon at kampanya. Magsagawa o sumuporta sa mga edukasyonal na kampanya tulad ng kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan, ang pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga tao sa mga batas at regulasyon ay maaaring magdulot ng mas malawak na suporta at pagsunod. Ika-5 ay ang regular na nagpapaalala. Magbigay ng regular na paalala sa mga kasapi ng pamayanan at komunidad tungkol sa mga mahahalagang alituntunin at regulasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga abiso sa mga pampublikong lugar o paggamit ng mga komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay maaaring maisabuhay at mapanatili na naglalayong magbigay ng isang mas ligtas, may kaayusan at mas maunlad na pamayanan para sa lahat. Gawang aralin bilang isa, mapaisip, panuto, upang maisabuhay mo ang palagi ang pagsunod sa mga alituntunin, ilarawan kung paano mo gagawin ang sumusunod na mga paraan ng pagsunod sa mga alituntunin. Una, pagpapakita ng mabuting halimbawa. Gagawin ko ang pagiging magalang sa nakatatanda at pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan. Pangalawa, pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad. Gagawin ko ang pagsali sa paglilinis ng barangay at pagtulong sa mga gawain sa komunidad. Pangatlo, pakikipagtulungan sa mga otoridad. Gagawin ko ang pagsunod sa mga batas at pag-uulat ng anumang masasamang gawain sa aming lugar. Pang-apat, edukasyon at kampanya. Gagawin ko ang pagbabahagi ng impormasyon sa iba tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa alituntunin. Pang-5, regular na nagpapaalala. Gagawin ko ang paglalagay ng paalala sa bahay at paaralan tungkol sa tamang asal at batas. Pagproseso ng pag-unawa. Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtatalakay ng iyong sagot sa mahalagang tanong na bakit mayroon tayong mga lituntunin sa pamayanan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pinatnubayang pagsasanay, pabaong pagkatuto
Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Mahalagang tanong, bakit mayroong tayong mga alituntunin sa pamayanan? Narito ang mga pagpipilian: ligtas, maayos, mapayapang, mamamayan. Ang sagot, mauunawaan ng mag-aaral na mayroon tayong mga alituntunin sa pamayanan upang masiguro na ang mga mamamayan ay nakatira sa ligtas, maayos at mapayapang lipunan. Pagninilay sa pagkatuto. Suri, sarili. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang tanong sa loob ng kahon bilang gabay sa pagsagot. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong bagong kaalaman tungkol sa patakaran at batas ang iyong natutuhan at bakit ito mahalaga? Sa hugis puso, ang bagong kaalaman na aking natutuhan tungkol sa patakaran at batas ay patlang. Parihaba, mahalaga ang mga bago kong natutuhan dahil patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagsusulit, essay. Bigyang kahulugan, ano ba ang patakaran? Ang sagot, ang patakaran ay mga tuntunin o alituntunin na sinusunod sa isang grupo, paaralan o pamayanan upang mapanatili ang kaayusan at pagkakasundo. Ano ba ang batas? Ang sagot, ang batas ay mga opisyal na panuntunan na ipinatutupad ng gobyerno upang mapanatili ang kaayusan, katarungan at kaligtasan ng mga mamamayan. Pangatlo, ano ba ang pagkakaiba ng patakaran sa batas? Ang sagot, ang patakaran ay gabay na maaaring ipatupad sa isang organisasyon o institusyon, habang ang batas ay may legal na bisa at may kaparusahan kapag nilabag. At panghuli, bakit mahalaga ang patakaran at batas sa pamayanan? Ang sagot, mahalaga ang patakaran at batas upang mapanatili ang kaayusan, disiplina at kapayapaan sa pamayanan at upang matiyak ang karapatan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!